Sir, nakamute? Hello? Ayan, unmute ko na. So ngayon pala tayo mag-start ng Module 4. Okay, dito tayo sa Module 4. Module 4. Uh, Facilitating Hybrid Management. So yung mga VM natin, iwanan nyo lang na tumatakbo. Kasi isa nag-expand pa eh, di ba? Tagal yan. Yan, ah. So lesson 1, administer and manage Windows Server Infrastructure as a Service. So, we're selling infra. Binibenta natin. Tawag sa atin, infra engineer. No, isa akong contract infra engineer eh. Kasi we're building the infrastructure. So first of all, what is Portal? The Azure Portal is a web-based, unified, isa lang, isang console, isang access lang, wala na iba, no? That provides Azure VM layer operational. So dito tayo nagmamanage, such as managing virtual network, VM size, start and stop. Next is what is Windows Admin Center. The Azure Hybrid Service Tool Windows Admin consolidate all the integrated Azure. Remember kanina yung virtual machine. Install mo ng, you can access via port 80. Lagyan mo na ng Admin Center, you can manage the whole domain. Andun lahat. Parang Intune MDM, Mobile Device Management. No? And then, para sa mga hardcore level, Azure PowerShell. Ito na yung mga ano, gustong makita ko. I wanna see the number of license ng Office 365, no? Get license 365. Lalabas na, no? License mo 100. Tapos, get 365 user. Ang user mo 200. So, piracy na yun. Yung license mo 100, pero yung gumagamit ng lisensya 200. Paano nangyari yun? So, oversubscription tawag doon. No? Next is remote admin. So meron tayong Azure command line. You need to download this one. Ito man, management directly from your laptop. Wala sa server. Okay? Kung wala kang jump box. No? Next is what is the run command. The run command feature uses VM agent to run PowerShell with Azure Windows VM. Ito yung mga command prompt na tinatawag. And yung Cloud Shell, yung nasa taas, yung kinlik ko kanina, either Bash or PowerShell. Kung Linux kayo, Bash kaya. BA, meaning basic shell. Okay, lab na tayo. Yun lang. Sa gagawa tayo ng virtual machine na napakaliit. So, saan tayo gagawa ng virtual machine? Dito lang, dito lang. Sa portal lang, portal. So, wag na kayo mag-login. Kasi, di ba, nagahang na yung mga PC ninyo. Refresh nga natin to. Meron pa ba? Naku, may dalawa pa. Meron pa ba? Ba't di na-delete to? Or deleting. Dapat deleting eh, di ba? Oh, ulitin ko lang. AZ. Kaya pala. Kasi naka-AZ, walang dash. Ay, ayan, yan. Deleting, deleting, deleting. Yun. Ay, wala na. Ay, meron pa. Ito yung AZ na walang dash. Okay. Okay, ang gagawin natin? Tagal na. Open up module 5. Sa labas hindi na tayo mag-virtual machine. Ano itong nangyari dito? Module 4 tayo, patras tayo. No? Kasi ito, mabilis lang to eh. So dito, sa lab natin, exercise, you will create virtual machine lang. No? We're gonna be using Admin Center in hybrid. You don't need the virtual machine. So just use Chrome na galing sa desktop nyo. Tapos meron kayong lab files. No? Yung lab files nyo, yung sinend ko, dito sa C, lagay nyo, lab files. Nandito yung mga lab natin, lab 4. So dapat ganito yung structure. Yan, lagay nyo muna dyan. Ah, may lab file ba kayo? May lab file ba sila? Meron, meron, meron. Sir, wala sa Zoom. Sa Zoom, send ko.
Sige po. Pwede ba folder i-send? Yeah. Apat. One, two, three, four. Okay. So, ganito po yung structure. Please make sure, kasi yung script na ginawa ko, ganyan din. Yeah, ganyan, structure na. Sige, copy na. Sa Zoom, paki-copy na lang. Malapit na tayo matapos. 40 minutes na lang, tapos na tayo. Okay na ba? Nakopy na, nakopy? Sa Zoom, mga naka-Zoom? Okay, sige. Uh, yun ang requirements ng Alam Lab file. Exercise 1, we gonna deploy VM, no, running server. So the main task for this are as follow. First, ganito lagi format. Kanina nakakalitong haba mano-mano kasi. Pero ang first step, RG muna. Okay, resource group muna. Pag meron ka ng resource group, tsaka ka pala mag-create ng VM. So that means lahat ng resources nasa resource group. So what's inside the resource group? Ito yun. Yung network interface card. Yung public private IP. Yung virtual machine name, virtual net, yung switch, na, and yung firewall, network security group. Ito yung mga component ng resource na we need to rename. Okay, kailangan palitan natin. So, go to your PC, not VM, open portal, then log in as yung kanina. Okay, ba't nandito yung password ko? Tapos naka-cloud shell na tayo. First thing we need to do, upload muna yung sub-template JSON. Upload natin. Okay, upload natin, upload natin. Sige. Punta tayo dito sa Cloud Shell. Close ko na nga ito, pampalito lang tayo. Punta tayong Cloud Shell, ayan. Control C, CLS, clear screen. Dir, ano ba laman ng ating PowerShell? Wala, di ba? Wala. Walang laman, walang laman. Ay, lahat kayo mag-upload. Dadami to. Shit. Patay. Ito na. So, upload, manage file, upload, C colon lab files, for sub-template. Ano kaya mangyayari pag pinagsabay? Ayun, succeeded. Tingnan ko lang anong mangyayari? Yun lang. Iba-ibang session kaya. Ayun ayan. Okay. Next. Daming screen Okay na yan, ano? Okay. Next. Since we have 20, hindi, actually 30 regional CPU, dito tayo gagawa. In-increase ko na, no? So dito, it's like programming. So you need to assign the variable. Mag-assign lang tayo sa variable. Dami naman. Close na nga natin. Ano to? Okay, okay. So gaganituhin ko na lang.
Yan. So, CLS. Hindi gumag. Na-disconnect yata ako. Wala. Ano nangyari? Uy, nawala ako. Di yata pwede sabay-sabay. Gapang-gapang siya.